Magandang umaga po mga kababayan. Kumusta po kayo? Matindi po itong labanan na ito. Trillanes, muling nag-iingay. Walang humpay na binanatan niya po si Leni Robredo. Bakit kaya niya binabakbakan mga kababayan? 'Di ba yung kanilang gustong maging pangulo na kalaban ni Sara Duterte, si Leni Robredo. Ngayon mga kababayan, bumaliktad na po. Ang inindorso na po ni Trillanes ay si Risa Hontiveros. Bakit daw mga kababayan? Si Leni Robredo daw ay best friend ni Sara Duterte. Isa pa mga kababayan, sinabi ni Trillanes na itong si Leni Robredo, pag naging presidente, yung magiging foreign policy niya ay hindi niya hahayaan na maging kaalyado ng ICC ang Pilipinas at hindi niya ibibigay si Duterte. Mga kababayan, totoo kaya ito? O isang panlilinlang lang mga kababayan? O isang reverse psychology para si Leni Robredo manalo sa 2028? Syempre mga kababayan, baka ganito ang kanilang sistema. Kunwari kumampi ka sa Duterte para manalo ka. Yun ba yun mga kababayan? O meron ibang dahilan si Trillanes? Pakinggan po natin ang kanyang banat. Sino ba itong si Trillanes? Kahit purok leader, hindi manalo ito. Pakinggan po natin yung kanyang banat dito mga kababayan. Pamintuan of the Philippine Star. And joining us this afternoon is former Senator Sonny Trillanes. Sir, magandang hapon and sabihin natin. Pamintuan of the Philippine Star. And joining us this afternoon is former Senator Sonny Trillanes. Sir, magandang hapon and sabihin natin advance happy birthday. Happy birthday, little bird told us. Magandang hapon po. Salamat po. Yes, sir. Sir, i-confirm namin kasi we've been seeing the soundbite doing the rounds, quoting you saying na na in your personal discussions with Leni Robredo and Bam Aquino from a few years back, they told you daw that they would not have surrendered Duterte to the ICC. Can you give us as much detail as you can as to how that conversation occurred and what was the context? Okay. Well, una-una kasamang Ed, itong statement na to is part of the conversation namin ni Christian Esguerra dun sa kanyang podcast. Apo. So, ang konteksto niyan ay during the campaign, ang isang hiniling sa akin ni then VP Leni was kung pwede daw gamitin yung pangalan ko na ako yung reason kung bakit hindi pa itatanggapin si Nery Colmenares dun sa slate. Para daw she can kumbaga get the best of both worlds. Nung hinarap niya yung mga leftists, sinabi niya ang may ayaw kay Nery Colmenares na mapasok sa slate ay so ako pumayag ako noon kasi she was the principal, so just being a good soldier, sige. Pero alam ko na tatamaan ako, no? Mga magagalit sa akin siyempre mga leftists. Pero hiningi na ano 'yon, na condition 'yon. Tapos during the course of the campaign, sinabi nila na ang position nila sa ICC ay hindi nila i-recognize yung jurisdiction at hindi nila ibibigay si Digong sa ICC kung naging presidente si Leni. Ngayon, in fact, as late as last year, nire-request yan sa akin nila Bam Aquino na baka daw, kung pwede daw i-delay yung pag-issue ng arrest warrant kay Digong dahil baka daw makaka-apekto sa kandidatura nila. In fact, sabi ko nga, hindi, mas makakatulong pa nga sa inyo yan. Kasi, kumbaga, kayo magbe-benefit nun. Pero, talagang merong
alyansa sila eh. Then eventually, during the campaign noong 2022, nakita ko yung Rosa, alam niyo yung Rosa, Robredo, Sara, na coalition. Na to the point na nung isang rally namin sa Pangasinan, hindi nila pinaakyat si then VP candidate Kiko Pangilinan sa entablado. Kasi nga dun sa Robredo Sara Alliance. So meron ng ganon ever since. So yun naman ang konteksto nun. At nailabas yan dun sa conversation in light of the making the Dutertes accountable. Kaya nga sinasabi ko sa 2028, I'm not inclined to support Leni because magkaalyado at magkaibigan sila ni Sara Duterte. Yun po yan. Oo nga, you made some headlines for saying that, Senator, no? I mean, and you were also, I remember, quite vocal nung dinalaw ni Vice President Sara, si former VP Sanaga. We talked to you back then as well. Mga kababayan, nakita nyo po, ayaw niya na po si Leni Robredo dahil best friend daw ni Sara Duterte. Mga kababayan, matindi po ito ha. Mukhang ang iindurso ni Trillanes si Risa Hontiveros dahil nga dito sa issue ng ICC na pag nanalo daw si Leni Robredo hindi niya ibibigay si Duterte, si PRRD, mga kababayan. Ano sa tingin nyo? Yun ba ang gagawin ni Leni Robredo? Mukhang meron silang plano, mga kababayan, na hatakin ang mga diehard supporter ng mga DDS na iboto si Leni itong darating na 2028, mga kababayan, para kalabanin si Sara Duterte. Kasi yan yung aking opinion, mga kababayan, ha. Diversionary tactic itong ginagawa nila. Kunwari, mga kababayan, iindurso ni Trillanes itong si Risa Hontiveros na wala namang dating. Hindi naman talaga mananalo ito. Pati si Leni Robredo, malayong manalo kay Sara Duterte. Mga kababayan, kaya ang ginagawa nilang taktika, kunwari, aawayin ni Trillanes itong si Leni Robredo para itong mga taga-suporta ni Tatay Digong na DDS. Mga kababayan, mukhang mukhang panig na si Leni kay Tatay Digong, iboto natin ito. 'Di ba? Parang ganun, mga kababayan eh. Ituloy pa natin. Ano kaya itong taktika na ginagawa ni Trillanes? Makakalusot kaya sa atin ito? Ni Purok Leader, hindi ito manalo, mga kababayan, sa Caloocan. Kinalaban niya sino yung mayor doon, mga kababayan? Mayor Malapitan. 1,000 lang yata ang bumoto dito, mga kababayan. Nakakalungkot, Trillanes, hanggang ngayon. Wala ka ng power. Describe this friendship for me. I mean, like, all politicians are friends naman. Magkakakilala naman lahat ng politicians. But how deep does this friendship go? Yan, mga kababayan, tinatanong na kung itong friendship nila ni Leni Robredo hanggang saan broken na nga po. Parang broken promises, mga kababayan, na ngayon ay nilalaglag na po si Leni Robredo. Mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa bakbakan na ito? Bakit nilalaglag ni Trillanes itong si BP Leni? Dahil daw pinapasok ni Leni Robredo itong si Sara Duterte nung bumisita sa Bicol.
Meron silang closed door meeting, mga kababayan. Kaya itong si Trillanes, galit na galit. Ano masasabi nyo, mga kababayan? Galit na galit po. Kaya ituloy pa natin kung ano yung sinasabi ni Trillanes dito. Bakit ayaw na niya kay Leni Robredo? Galit na siya, mga kababayan. Eto na po. Palagay ko malalim. And in fact, we have aside dun sa mga sinight ko na historical mga incidents na yan, ito, no, up to now, si Mayor Leni has yet to say anything about the impeachment trial of Sara Duterte. Alam mo, malakas na boses yan. Leni, pero she's quiet. Tapos yun na nga, yung binisita doon. Alam nyo, based sa information namin, yung pagbisita doon sa Naga, ano yun maagang na-set yun. Hindi naman yun yung 30 minutes na short notice. Kumaga, naman tayo, ginagawa tayong parang bata. Alam natin yon. Tapos talagang hinos niya. And ako, bilang insider doon sa mga pink, talagang alam namin na may mga ganun sila nagalaw. Yun na nga, biruin nyo, si Kiko Pangilinan was prevented from going up to the stage, sa Pangasinan. Kami, na-dismaya kami noon, ba't may mga ganitong laro? Yung pala, para ma-accommodate nga yung Rosa na, na grupo, kasi they were hoping sa Mindanao, magro-Robredo Sara yung mga tao. Yun yung binibenta sa kanila. So, ganun po yan. Pero sir, how are we certain na this has the blessings of Leni Robredo, itong hindi pagkakit kay Kiko sa stage. Also yung Rosa campaign daw. Sometimes it's just the supporters who do it. Minsan ganun po, or the local campaigners. Mga kababayan, dito takot na takot sila na baka itong 2028 na presidential election magtandem itong si Leni at si BP Inday Sara. Kaya takot na takot sila, mga kababayan. Sinisiraan ngayon ni Trillanes itong si Leni Robredo sa mga supporters na Pinklawan. May Pinklawan pa ba, mga kababayan? Mukhang wala na nga ang Pinklawan Di ba, mga kababayan? Paano kung ang nagtandem Marcoleta at Sara Duterte, di tapos lahat kayo? Di nalampaso lahat kayo? Di ba, mga kababayan? Takot na takot sila ngayon Sinisiraan si Leni Robredo ngayon Pero, mga kababayan, baka ito sa opinion ko, baka diversionary tactic ng mga grupo ni Trillanes na hatakin yung mga DDS supporter na suportahan si Leni para manalo. Mga kababayan, baka anuin natin si Leni Robredo. Ganito, gumawa tayo ng kwento para yung mga supporter na DDS, para pag naglaban itong si Sara Duterte at BP Leni, ang iboto si Leni Robredo. Parang malabo. Manong Trillanes, malabo yung pangarap mo. O kaya gusto mo, sinisiraan mo na si Leni para si Risa Hontiveros naman ang suportahan mo. Mga kababayan, sa tingin nyo, may power pa ba si Trillanes dito? Mukhang wala na. Hindi nga nanalo na mayor sa Caloocan ito Diba, mga kababayan? Hindi nanalo ito. 1,000 lang yung boto. Mga kababayan, nakakahiya. Ano naman sabi ko nga, we're not born yesterday. Alam natin ito. Tsaka, alam ni in fact, nagma-micromanage yan si Leni sa kampanya noon. She will just
feign ignorance para may deniability. Kaya ko nga sinight yung ginawa dun sa mga leftists noon na ang name drop, ako ang may ayaw. Pero hiningi niya yun. Sinabi niya yun sa akin na ako yung gagamitin niya. So kumbaga meron siyang ganong mga taktika para makuha niya yung mga kumbaga best of so many words kumbaga. Pero alam niya yun. Siya yun eh. Meron lang kasi ang karamihan sa inyo, meron kayong image of Leni Robredo as somewhat parang pristine na pagkatao na naive sa politika. No, alam niya yung mga taktika na ganyan. That, by the way, that doesn't make her a bad person. Ang sinasabi ko lang, meron siyang mga ganong laro. Alam niya yung mga ganyang laro ng politika. Pero Senator, parang hindi siya tumatama. Kasi, alam din naman natin how Rodrigo Duterte treated her nung vice president siya. And medyo matindi yung sa kanya yung ginawa din sa kanya, no? And parang hindi yan it doesn't jibe with what happened to her under the Duterte presidency. Okay. Ano naman yung masasabi niyo sa ganyang mga observation? Ito po, she was maligned by Duterte, the father, but she never fought back, di ba? Hindi naman niya, she never made accountable yung itong mga tao. At pinag-uusapan po natin dito si Sara. Kasi yan po ang palaging argumento. Siya naging biktima siya doon. Yes, pero hindi naman siya tumindig. Pero si Sara, ang pinag-uusapan ho natin, iba ang kanilang samahan at dun sa tatay. Yun po yan. And may mga sinight po ako ng mga incidents para nga to prove my case. At alam ko po yan, sinabi sa akin yan yung hindi pagbigay kay Duterte sa ICC because yun daw magiging policy nila. Yun po yun. Sir, did they say... Pero may background ba yan, yung friendship niya with it looks like a friendship the way you describe it. May background ba yung friendship ni Mayor Leni with Sara Duterte? Meron po. Parang wala kasi... Okay, ganito po. I-google nyo na lang po. Leni Robredo, Sara Duterte friendship beyond politics. I-google nyo. May mga articles about that. So kumbaga... Mga kababayan, di ba? Puro Google lang ito. Sa tingin nyo mga kababayan, kakagat ang mga DDS dito sa sinasabi ni Trillanes. Sabi nga nyo, Robredo had no intention to surrender Duterte to ICC. Ito sinasabi niya mga kababayan na wala talagang plano si Leni Robredo kung sakali siya'y manalo bilang Pangulo na wag isuko si PRRD. Makita nyo mga kababayan, mas mautak pala itong si Leni Robredo Kung sakali na maging Pangulo ito, mga kababayan, mas maraming bibilib dito kay Leni kaysa kay BBM Tignan nyo si BBM. Daming nakabulong sa kanya. Daming mga bubuyog. Sabi nga ng mga netizen, hindi siya yung Pangulo. Yung kanyang pinsan ng Pangulo. Kasi walang power si BBM. Yun ang sabi ng mga netizen mga kababayan Ituloy pa natin ito. Ako, bilang insider, hindi naman ako magsasalita ng ganito na parang ano purpose ko nito? I'll be fabricating this information. Sana kumbaga, bigyan naman ako ng konting credit na wala akong ganong history. But that's... Saka may balita ba kayo na will it have any impact on the 2028 race? Kasi ngayon, midway through the term na lahat ngayon, tinitingnan na 2028 Meron bang merong at this point, dapat may mga plano na yan Ano yung nababalitaan nyo? Okay, hindi ko nga po maintindihan. Ang palagi kong sinasabi sa kanila, the Duterte base will never go for
somebody like Leni Robredo. Kahit na anong gawin nilang pag-court, gano'n. Pero, ganun pa rin, just the same eh. Pinipilit nila yun nga, yung Rosa na yun, noong 2022. They allowed it to happen at the expense of Kiko Pangilinan. At kumbaga, tapos after ito, palaging sinasabihan ako kung pwedeng ma-delay yung sa issuance ng warrant ni Digong, na sabi ko nga, in the first place, I don't have the capacity to do that, but still, they're saying it just the same at makaka-apekto raw sa kanila. Hindi ko maintindihan, but it is what it is. Alam ko na magkaibigan sila, kaya hindi nila hinahabol, hindi nila, Leni Robredo is not saying anything even about the impeachment of Sara Duterte, na lahat na yata ng political personalities may opinion about this, pero siya na symbolic leader ng mga pink, wala ka maririnig. O yan mga kababayan, di ba? Makulit kasi itong si Trillanes, pati si Martin Romualdez, pati yung mga senador. Ang Supreme Court, nagsalita na hindi na babaguhin ang desisyon nito, mga kababayan. Kung ano ang sinabi noong July 25 na pagbasura po ng Korte Suprema dito po sa impeachment ni Sara Duterte ay hindi na mababali. Ito pong sinabi mga kababayan ng Supreme Court. Para malaman nyo po, ito po. Ito pong sinabi ng Supreme Court mga kababayan. Para po magkaalamanan, iiyak si si Martin Romualdez kasi nga sumagot na po ang Korte Suprema mga kababayan eh. Ano bang sabi? Ito po. It is not our duty to favor any political result. Ours is to ensure that politics are framed within the rule of just law. We cannot concede the sobriety of fairness inherent in due process of law to the passions of a political moment. Our fundamental law is clear. The end does not justify the means. We understand our history. We have learned that in the past, momentary desires to do what is convenient and concede means to ends have inadvertently created precedents that weaken the succor of law for those who dissent, or those at our society's margins, or those who may have fallen out of grace from the powers that be. We have learned that the clash of political interests in the past, often disguised by noble intentions, has obscured the need to address the real problems of corruption, inequality, poverty, and disempowerment faced by our people. We will not allow that to happen again. We will not hesitate to declare what is legal, just, and right for our people. There is a right way to do the right thing at the right time. This is what the rule of just law means. This is what fairness or due process of law means, even for impeachment. Mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Di ba? Kaya itong si Trillanes, wala na. Wala nang pag-asa po na ma-impeach itong si Sara Duterte at si Martin Romualdez, pati mga Pinklawan, Dilawan at mga gustong mawala si Inday Sara sa politika, nagdesisyon na ang Korte Suprema na talagang hindi na mababali ito, mga kababayan. Kaya ano masasabi nyo kay Trillanes? Bakit niya binabakbakan itong si Sara Duterte? Mga kababayan, mag-comment po kayo. Isang like po, isang share. Para po mas maganda, mas marami yung mga comment at mga share natin. Mga kababayan, at kung gusto nyo, mag-join na rin kayo sa join button natin sa community natin para mas marami, mas maganda. Kaya mga kababayan, anong opinion nyo po kay Trillanes? Nakala mo napaka makapangyarihan na tao na talagang pati si Leni Robredo
gusto niyang siraan sa Pinklawan, mga kababayan. Kasi ayaw daw niyang ipahuli si PRRD sa ICC. Sige po mga kababayan, mag-comment po kayo kung masasabi nyo dito. Once again, ako si The Wonders sa Philippines. Mabuhay po. At sana po maging mapayapa na po ang Pilipinas sa mga ganib na politiko, ng mga buhaya, ng mga magnanakaw. Sana po manatiling kapayapaan at katwiran at masunod ang kautusan ng Korte Suprema. Mabuhay po.